Sinubukan niyang magpasabi tungkol sa sabotahe sa eroplano pero ayaw makinig ng bilyonaryo hanggang sa ang bahay ni na Luz Biminda at Amihan ay nasa dulo ng 100 lupa, sobrang payak na sinasabi ng mga kapitbahay na parang gawa sa hangin dahil malayang dumadaan ang hangin sa pagitan ng mga tabla. Sa loob, may isang lamesang kahoy na kupas na sa paglipas ng panahon, 3 upuang umiingay kapag may umuupo, at isang kalan ng kahoy sa sulok kung saan ginagawa ni Amihan ang mga cake na nagsusustento sa dalawa. Ang mga pader, may kulay ng usok, ay nag-iingat ng kakaunting bagay, ngunit sa kabila noon ay tila mainit ang paligid. Tiningnan ni Amihan ang anak habang hinihiwa ang huling piraso ng cake at sinabi, "Kung maibebenta natin lahat ngayong araw, makakabili tayo ng prutas para sa buong linggo." Mahigpit na tinali ni Luz Biminda ang basket, inayos ang buhok at tumugon ng matatag, "Kaya ngayong araw hindi ako uuwi na may natitira, pwede mong asahan iyon." Mali pa lang ang araw nang lumabas ang dalaga na may daladalang basket. Mahaba ang daan papuntang bayan, pero kilala niya ang bawat bato at kurbada. Kumakatok siya sa ilang pintuan, inaalok ang mga cake, at kahit may tumatanggi ay patuloy siyang ngumingiti. Ipinagmamalaki ni Amihan na makita ang anak na matatag at sinasabi niyang darating din ang panahong gaganda ang lahat. Matapos maibenta halos lahat, tumawid si Luz Biminda sa daang lupa papunta sa paliparan. Nakasandal si Lourdes, ang manggagawa sa rampa, sa isang kariton ng mga kagamitang pang-ayos at kumaway sa dalaga. "Maganda ba ang benta mo ngayong araw?" tanong niya. Pinupunasan ang mga kamay sa isang tela. Ngumiti si Luz Biminda at sinabi, "Halos lahat. Sa tingin ko pagdating ng hapon, wala nang natitira." Itinuturo ni Lourdes ang bakurang gate. Pagkatapos, pwede mong silipin ang mga eroplano. May darating na 3 maliliit na jet pa ngayong araw. Magugustuhan mo. Pumayag si Luz Biminda at pagkatapos ng huling bentahan ay bumalik siya doon. Tumambay siya ilang minuto sa likod ng bakod. Pinapanood ang unang paglapag ng eroplano at napahagikik, "Balang araw lilipad din ako sa isa niyan." Napangiti si Lourdes at sumagot, "Libre ang mangarap, bata. At yung sobra mangarap, minsan nararating iyon." Nang malaman ni Amihan na dumadaan ang anak sa lugar pagkatapos magbenta, hindi siya nag-alala. Sa kabaligtaran, natuwa siya dahil malapit ang batang babae sa bagay na gustong-gusto niya at nakakapagbenta pa rin siya ng mas marami sa mga nagtatrabaho sa paliparan. Mahirap ang buhay ng dalawa, pero may ipinagmamalaki sa paraan nila ng pagharap sa lahat ng magkasama. Isang hapon, habang pinapanood ni Luz Biminda ang isang pilak na maliit na jet na dumarating. Nang huminto ito, bumaba ang isang formal na lalaki mula rito. Kasama ni Lourdes napansin niya, iyan si Fernando ang may-ari ng eroplano. Sinasabi nilang bilyonaryo siya, palagi sa biyahe dahil sa negosyo. Sinundan ni Luz Biminda ng tingin ang matangkad at formal na lalaking bumaba mula sa jet. Nakasuot siya ng maningning na bestida at nakausap sa telepono halatang nagmamadali. Sumakay siya sa isang marangyang kotse at umalis, iniwan ang maliit na jet sa bakuran ng pagkukumpuni. Isang oras pagkatapos may pumasok na ibang kotse, iba ang dating kaysa sa una, at bumaba mula rito ang isang mas batang lalaki. Ipinaliwanag ni Lourdes, "Iyan si Joaquin, anak ni Fernando. Siguro na-miss niya ang oras ng pagdating ng ama." Tumawa siya. Pinanood pa rin ni Luz Biminda nang tawagin ni Joaquin si Mateo, ang mekaniko, para makipag-usap sa isang sulok. Nilapitan ng bata ng dahan-dahan, nagpapalabas na naglalaro lang ng bato sa lupa. Binalik-balikan ni Joaquin ang isang sobre na puno ng pera at iniabot kay Mateo. "Gusto kong gawin mo eksakto kung paano natin napag-usapan," sabi ni Joaquin ng mababa ang boses. "Hindi pwedeng magbigay babala ang gauge ng gasolina kapag nauubos. Babagsak ang eroplano at iisipin ng lahat na aksidente lang." Tumingin si Mateo sa sobre at nagtanong, "Sigurado ka dito? Iyan ang tatay mo. Pagkatapos ng lahat, sayo ang mana." "Makakatanggap ka pa kapag natapos ang serbisyo," tugon ni Joaquin. Matatag. Huminga ng sandali si Luz Biminda. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Tumango ang mekaniko at inilagay ang pera sa bulsa. "Gagawin ko na ngayon. Walang magdududa." Bago tayo magpatuloy, may isang espesyal na hiling. Nilalabas namin ang mga kwentong ito ng libre at para magpatuloy ng ganito,
hinihiling naming isaalang-alang mong i-like at mag-subscribe. Ilagay sa mga komento ang lungsod kung saan ka nanonood ng istoryang ito. Maraming salamat at ipagpapatuloy natin. Umalis siya ng 2 hakbang paatras, mabilis ang tibok ng puso, hindi alam kung anong gagawin. Tumingin siya sa maliit na jet, nakita si Mateo na kumukuha ng mga kasangkapan at binubuksan ang bahagi ng fuselage malapit sa pakpak. Tahimik na nanonood si Joaquin mula sa layo, para bang normal lang ang lahat. Patuloy na nakausap ni Fernando ang telepono. Hindi alam ang nangyayari, ilang metro lang ang layo. Hinahanap ni Luz Viminda si Lourdes, pero tumutulong ito sa paggalaw ng mga kahon sa kabilang dako ng rampa at hindi napansin ang anumang nangyari. Tumakbo ang dalaga papunta sa kalye. Tumawid sa bayan nang halos wala ng hininga at umuwi na walang laman ang basket. Naglilinis si Amihan ng mga kawali nang pumasok ang anak na nanginginig. "Anong nangyari? Bakit ganyan ka?" tanong niya habang pinupunas ang mga kamay sa apron. "Nanay, may narinig akong kakilakilabot sa paliparan," sabi ni Luz Viminda, sinusubukan huminga. Binayaran ng anak ng may-ari ang mekaniko para galawin ang eroplano. Gusto niyang maubos ang gasolina habang nasa himpapawid. Nabanggit nila ang mana. Gusto niyang mamatay ang tatay. Nagkakamit si Amihan ng katahimikan ng ilang segundo bago nagtanong, "Sigurado ka ba, anak? Sigurado ka sa narinig mo?" "Oo," sagot agad ng bata. "Nakita ko ang pera, nakita ko ang mekaniko na nag-aaral sa eroplano." Pinagsabihan nila lahat. Iniwan ng ina ang basahan at nagutos, "Kailangan nating magsabi sa isang tao. Hindi pwedeng mangyari yan." Umiling si Luz Viminda, kinakabahan. "Pero sino ang maniniwala sa atin? 2 mahihirap lang tayo, hindi tayo pakikinggan." Huminga ng malalim si Amihan, sinusubukang mag-isip, pero iginiit ng anak, "Nanay, kailangan nating kumilos. Mamamatay ang lalaki kung hindi natin ititigil." Nagtinginan ang dalawa, hindi alam kung ano ang unang gagawin, ngunit may katiyakan na kailangan nilang subukan pigilan ang trahedya bago maging huli na. Bumagsak ang gabi at ang bahay na yari sa kahoy ay tila mas tahimik pa kaysa dati. Hindi maalis ni Amihan ang tingin sa anak mula nang ikwento nito ang nakita sa paliparan. Paulit-ulit na ikinuwento ng bata ang nangyari, malalaki ang mga mata at walang nilalaktawang detalye. Sinubukan ni Amihan na manatiling kalmado, umupo siya sa tabi ng anak at sinabi, "Kung totoo lahat ng ito, kailangan nating kumilos ngayon na Luz Viminda. Hindi na pwedeng maghintay pa hanggang bukas." Mabilis na tumango ang bata at sumagot, "Alam ko, inay, pwedeng bumagsak ang eroplanong iyon anumang oras. Kapag hindi natin sinabi, sasakay siya ng walang kaalam-alam." Malalim na huminga si Amihan, tumingin sa sulok ng sala kung saan naroon ang lumang telepono. Isang berdeng aparatong puro gasgas, ang kabley baluktot na parang bibigay na, at sinabi, "Tatawagan natin ang paliparan. Kapag ikinuwento natin ang lahat, may makikinig diyan." Lumapit sila sa telepono at inidial ni Amihan ang numerong laging nakasulat sa mga karatula ng paliparan. Makalipas ang ilang segundo, may sumagot na boses at nagtanong kung ano ang nangyayari. Mabilis na nagsalita si Amihan, hindi na sinayang ang oras sa mga detalyeng hindi kailangan. "Nakita ng anak ko ang anak ng may-ari ng isang pilak na jet dito sa paliparan ninyo na binayaran ang isang mekaniko para sirain ang eroplano. Nabanggit niya ang mana at gusto niyang magmukhang aksidente ito. Kailangan ninyong pigilan ang flight na ito." Tahimik ang receptionist sa ilang segundo bago sumagot, "Ginang, hindi po kami pwedeng makinig sa mga chismis. Kung may problema, may hahawak niyan." Mas hinigpitan ni Amihan ang hawak sa telepono at sinabi, "Hindi ito chismis. Sinasabi kong sinabotahe ang eroplano. Malamang inaayos pa niya iyon ngayon. Kailangan ninyo itong tingnan." Pero nanatiling kalmado ang babae sa kabilang linya at sinabi lang, "Ginang, sinabi ko nang hindi ako pwedeng magbigay ng ganitong impormasyon. Magandang gabi po." At ibinaba ang telepono. Tumigil lang si Amihan, nakatitig sa telepono na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Kinabahan si Luz Viminda at nagtanong, "Bakit hindi siya naniwala, inay? Bakit niya ibinaba ng ganon?" Nilagay ni Amihan ang kamay sa noo at sumagot, "Hindi ko alam, anak. Pero parang ayaw niyang madamay. Baka may nagbayad din sa kanya para manahimik." Pinisil ni Luz Viminda ang mga kamao at sinabi,
Kapag hindi sila kumilos, kasalanan na rin nila. Kailangan nating gumawa ng paraan bago makasakay ang taong iyon. Dumaan ang gabi ng mabagal at walang nakatulog sa kanila. Pag-angat pa lang ng araw, kinuha ni Luz Biminda ang basket ng mga kakanin. Hindi para magbenta, kundi para may dahilan siyang makapasok sa paliparan ng walang pagdududa. Naiwan si Amihan sa bahay para maghintay ng balita habang tumakbo ang bata para hanapin si Lourdes at ikwento ang lahat. Pagdating niya, nalaman niyang may emergency si Lourdes at hindi ito nakapasok. Nataranta si Luz Biminda at tumigil sa gilid ng runway, iniisip ang gagawin. Nang makita niya ang itim na sasakyan na dumating ulit, bumaba si Fernando, mabilis ang mga hakbang, kausap sa telepono at tingin ng tingin sa relo na parang huli na sa oras. Hindi na nag-isip pa si Luz Biminda at tumakbo sa may bakod habang sumisigaw, "Huwag kayong sumakay sa eroplano. Sinira nila iyon. Gusto nilang bumagsak iyon." Napatigil si Fernando at tumingin sa direksyon ng bata, kunot noo. Lumapit siya at nagtanong, "Ano ba ang sinasabi mo, iha? Anong kwento na naman ito?" Halos hingal na si Luz Biminda nang sumagot, "Narinig ko ang anak ninyo na binayaran ng mekaniko. Pinag-utos niyang siraan ang eroplano para maubusan ng gasolina sa ere. Gusto niya ang mana ninyo." Tumingin si Fernando sa piloto na lumapit na may halong gulo sa mukha at nagsabi, "Ginoo, maayos po ang eroplano. Sinuri namin ng mabuti, walang problema." Nilinis ni Mateo, ang mekaniko, ang kamay gamit ang basahan at matatag na nagsabi, "Gumagawa lang ng kwento ang batang ito. Walang gumalaw sa eroplano mula ng huling inspeksyon. Maayos ang lahat para sa flight." Tumingin si Fernando sa relo at sinabi, may halong inis, "Wala na akong oras para dito. Hindi pwedeng maantala ang pulong na ito. Mukhang guni-guni lang ng bata." Muling sumigaw si Luz Biminda, "Hindi ito guni-guni. Totoo ang sinasabi ko. Narinig ko mismo, nakita ko." Pero naglakad na si Fernando papunta sa eroplano, umiling na parang ayaw nang mag-aksaya ng oras at sumakay. Bumalik si Mateo sa eroplano at sinimulan ng piloto ang makina. Bumilis ang tibok ng puso ni Luz Biminda nang gumalaw na ang eroplano sa runway. Sa sandaling iyon, mula sa kabilang panig tumakbo si Amihan, sumisigaw na huminto sila. Pumasok siya sa gilid ng runway at tumayo mismo sa harap ng eroplano. Nakabukas ang mga braso, kaya napilitan ng piloto na huminto. Bumaba si Fernando, halatang inis, at nagsabi, "Ano na naman ito? Bakit pinipigilan ng lahat ang flight ko?" Hindi nag-aksaya ng oras si Amihan at sumagot, "Dahil totoo ang sinasabi ng anak ninyo. Ako ang ina niya at naniniwala ako sa lahat ng narinig niya. Kapag sumakay kayo, magsisisi kayo. Sinira ang eroplano at kailangan ninyong imbestigahan bago lumipad." Tahimik lang si Fernando sa ilang segundo, tumingin sa mag-ina, tapos sa mekaniko na nanatiling inosente ang mukha. Sa huli, malalim siyang huminga, kinuha ang telepono at nagsabi, "Sige, iimbestigahan muna natin bago lumipad." Pero malaki ang delay na idudulot nito. Kumaway siya sa piloto para patayin ang makina. Halatang hindi pa rin natuwa. Habang yakap ni Amihan ang anak, magaan ang pakiramdam na naantala nila ang pag-alis sa tamang oras. Fernando ay naglalakad mula sa isang gilid, papunta sa kabila na may mabibigat na hakbang. Hawak pa rin ang telepono. Sinusubukang ayusin sa isip ang kanyang schedule habang pinapatay ang mga makina ng eroplano. Huminga siya ng malalim, tumingin sa relo at napabulong ng may inis. "Nawala sa akin ang isang pulong na inabot ng linggo para maayos. Kung kathang-isip lang ito ng dalawang iyon, may sino man ang magbabayad ng malaki." Ngunit kahit nagalit, itinuturo niya si Mateo at iniutos, "Gusto ko lahat suriin ngayon, walang mga palusot at walang pagkaantala. Kung may mali rito, gusto kong makita ito sa sarili kong mga mata." Tumayo si Luz Biminda, ilang metro ang layo, niyayakap ang ina. Walang lakas ng loob na lumapit pa, ngunit tahimik na nananalangin na lumabas agad ang katotohanan bago pa man magkabisa si Mateo sa pagtatakip ng anumang ebidensya. Lumabas ang mga piloto sa cockpit, nag-uusap sa isa't isa, at isa sa kanila ang nagkomento na hindi pa nila nakitang ganito kanerbiyos ang kanilang amo. Pinutol ni Fernando ang usapan at sinabi, "Tigilan ninyo ang kwentuhan at tumulong magsiyasat. Gusto ko ang buong eroplano na maihakot, bawat sulok, at gusto ko ngayon din." Si Mateo, pinananatili ang kalmadong ipinapakita niya
Mula pa ng simula, umiling at nagsalita. Hindi po kailangan iyon, Ginoong Fernando. Ayos po ang eroplano gaya ng palagi. Siguro nagkamali lang ang batang yon sa pagkakaintindi. Pero itinuro ni Fernando ang daliri sa kanya at may katigasan na tugon. Kung wala kayong tinatago, hindi kayo mag-aalangan na ipakita ang lahat, hindi ba? Nilunok ng malakas ang mekaniko at sumagot, "Siyempre, walang problema." Ngunit nang mabilis siyang lumingon, napansin ni Fernando ang tensyon sa paraan ng pagbulong niya sa isa pang empleyado malapit sa hangares. Lumapit ng tahimik ang bilyonaryo at narinig ng mababa si Mateo na nagsabi, "Kailangan kong alisin ang pirasong iyon bago pa siya makakita." Tinanong ng isa pang empleyado kung anong piraso at sumagot si Mateo, "Yung iniwari ko kagabi." Naramdaman ni Fernando ang isang lamig na dumaan sa kanyang gulugod. "Kagabi?" Inuulit niya ng malakas na nagpagulat sa dalawa. "Kaya talagang inabot mo ang eroplano nang walang pahintulot?" Tinangkang magpanggap si Mateo na maliit lang na routine adjustment iyon, ngunit hindi gustong makinig ni Fernando. Dinampin niya ang lalaki sa gilid at sinabi, "Ipakita mo ang ginawa mo ngayon." Nag-atubili sandali ang mekaniko, ngunit pagkatapos ay lumakad patungo sa gilid ng sasakyang panghimpapawid at itinuturo ang isang metal na takip na hindi maayos pagkasunod ng mga tornilyo. Kahit sino, kahit hindi marunong ng mekanika, makikita na napabilis lang ipinalagay ang bahagi. May mga sariwang marka ng mga kasangkapang ginamit at mga gasgas na hindi naroroon noon. Lumuhod si Fernando, hinawakan ang metal at sa mababang boses, halos para sa sarili, "Diyos ko, totoo nga." Dahan-dahan siyang tumitingin kay Mateo na may pinagsamang galit at hindi makapaniwala na ekspresyon. "May alam ka ba kung ano ang pwedeng nangyari? Mamatay sana ako sa eroplano na ito," sabi niya, napapailing ang tinig sa dulo. Sinubukan magsalita ni Mateo, pero nagpatuloy si Fernando. "At ang sariling anak ko pa ang humiling nito, anak ko." Inilagay niya ang mga kamay sa mukha at sandali siyang nanahimik, nahihirapang huminga bago umiling at sabihin, "Hindi ako makapaniwala na kaya iyon ni Joaquin." Lumapit si amihan, hinipo ang kanyang braso at nagsabi, "Ginoong Fernando, kailangan nating kumilos ng maingat. Kung malalaman niyang nalaman na natin, pwede siyang tumakas bago makaalam ang pulisya." Tumingin siya kay amihan, parin malabo ang isip at tinanong, "Ano ang ipapayo mo?" Huminga ng malalim si amihan at nagsabi, "Bayaran si Mateo para magpanggap na nagtagumpay ang plano. Kung maniniwala ang anak na bumagsak ang eroplano, baka magsalita siya ng sobra ng hindi napapansin." Lumingon si Fernando sa mekaniko at nagtanong, "Magkano ang binayad niya sa iyo para gawin ito?" Tumugon si Mateo na may nanginginig na boses, "Maraming pera, Ginoo, pero sinisiguro ko na ayaw ko magpahamak ng sinuman. Pera lamang iyon." Tinitigan siya ni Fernando ng ilang sandali at sinabi, "Makakatanggap ka ng dobling bayad para magpanggap na natupad ang plano. Tawagan mo siya, sabihin mong bumagsak ang eroplano. Gusto kong marinig ang pag-uusap na iyon. At kung susubukan ninyo akong linlangin, ikukulong ko na kayo ngayon din." Nag-atubili si Mateo, ngunit sa harap ng matatag na titig ng bilyonaryo, pumayag siya. "Sige po, tatawag ako," sabi niya, hinahaplos ng nerbiyosang mukha. Samantala, lihim na hinila ni amihan si Luz Viminda papunta sa isang sulok at bumulong. "Tatawag ako sa pulisya ngayon. Kung mahuhuli natin siyang nagsasalita, magkakaroon ng sapat na ebidensya para dakpin ang dalawa." Tumango ang dalaga, nanginginig pa rin sa nerbiyos at nagtanong kung maniniwala na ba ang mayaman sa kanya. Sumagot si amihan, "Nakikita na niya mismo, anak. Wala nang pwedeng tanggihan ngayon." Patuloy na naglalakad-lakad si Fernando. Pulang-pula ang mga mata, sinusubukang makapanghinahon habang dinidayal ni Mateo ang numero ni Joaquin. "Gusto kong marinig lahat sa loudspeaker," sabi ng bilyonaryo, matatag ang boses sa kabila ng mga luha na tahimik niyang pinupunasan. "Gusto kong matiyak na ang traidor na iyan ay mahuhulog sa sariling bitag." Tumango si Mateo, tinawag si Joaquin na nanginginig ang mga kamay. Mula sa kabilang linya, sumagot ang boses ng lalaki nang hindi inaalam ang nangyayari. Nakatitig si Luz Viminda, yakap pa rin ang ina. Pinapakinggan ng lahat na tahimik, kumakabog ang puso. Umaasang ito na ang simula ng wakas para sa mga muntik ng magdulot ng trahedya. Nilagay ni Mateo ang telepono sa loudspeaker.
Pawis na ang mga kamay at aligaga ang tingin habang nanatiling nakatayo si Fernando sa tabi niya. Nakatuon ang mga mata sa aparato na para bang bawat segundo ay isang walang hanggan. Nang sumagot si Joaquin, relaxed at halos may pagkailang boses ang nagtanong kung natapos na ang trabaho. Huminga ng malalim si Mateo bago sumagot na oo, na umawit ang eroplano nang mawalan ng lakas sa himpapawid at bumagsak gaya ng naplano at walang nakaligtas. Sandali lamang may katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos ay tumawa ng mababa si Joaquin na siyahan at nagsabi, "Sa wakas, ngayon wala nang dudang aksidente lang iyon. Aasikasuhin kong mapunta ang lahat ng negosyo ng pamilya sa pangalan ko bago pa ang libing." Nararamdaman ni Fernando na nanghihina ang tuhod nang marinig ang sariling anak na nagsasalita ng walang emosyon, walang pag-aalinlangan, para bang hindi buhay ng sariling ama ang pinag-uusapan niya. Ipinagpatuloy ni Mateo ang usapan, kunwari ay kailangan pang linawin ang mga susunod na hakbang, at si Joaquin hindi alam na naririnig siya. Ibinunyag na plano niyang ibenta ang bahagi ng mga kumpanya at ilipat ang pera sa ibang bansa, malayo sa sinumang kapamilya. Si Fernando, namumuo na ang luha sa mga mata, sininyasan si Mateo na manahimik at kinuha ang telepono gamit ang nanginginig na kamay. "Ako ito, Joaquin," sabi ni Fernando. Nanginginig ang boses sa simula pero agad ding tumatag. "Ako ito ang iyong ama at narinig ko ang lahat ng sinabi mo, bawat salita." Sa kabilang linya may mabigat na katahimikan bago biglang nagtanong si Joaquin, halatang kinakabahan kung paano nangyari iyon. Huminga ng malalim si Fernando at sumagot, "Ngayon alam ko na totoo ito. Alam ko na sinubukan mo akong patayin. Alam kong binayaran mo para sirain ang eroplano ko. Alam kong handa ka nang ilibing ako ng buhay habang hinahabol mo ang pera ko." Sinubukan ni Joaquin na tanggihan ang lahat pero ipinagpatuloy ni Fernando. Tumataas ang boses at nanginginig. "Walang saysay ang pagsisinungaling. Narinig ko. At hindi ka makakatakas dito. Paparating na ang pulis at isinusumpa ko na hindi ka makakalusot." Sa kabilang linya, nanahimik si Joaquin ng ilang segundo bago magsalita ng may inis, sinasabing hindi matatapos ng ganito ang lahat, na isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan at ipapaliwanag niya ng personal. Pero si Fernando, hingal ang paghinga, ay sumagot, "Walang paliwanag para sa ginawa mo. Anak kita, Joaquin, at sa kabila niyan, sinubukan mong tapusin ang buhay ko. Wala nang balikan ito." Samantala, si Amihan, na tumawag ng palihim sa pulis ilang minuto bago iyon, ay nakatanggap ng kumpirmasyon na papunta na ang mga sasakyan. Si Luz Biminda, katabi niya, ay mahigpit na pinipisil ang mga kamay, hindi makapaniwalang napakabilis ng mga pangyayari. Si Mateo, napansin na laban na sa kanya ang lahat, ay nagsimulang pagpawisan ng husto. Tinatanong si Fernando kung pwede na ba siyang umalis ngayong nakatulong na siya. Tiningnan siya ni Fernando nang may galit at sumagot, "Dito ka lang hanggang dumating ang pulis. Ikukwento mo ang lahat, salita sa salita, at ibabalik mo ang bawat sentimong tinanggap mo. Ilang minuto lang, maririnig na ang tunog ng mga sirena." Si Joaquin narinig iyon sa linya, napagtanto na wala ng oras at ibinaba ang tawag ng walang sabi-sabi. Sinubukan pa siyang tawagin ni Fernando pero putol na ang koneksyon. Nakayuko si Mateo, talunan, habang dalawang sasakyan ng pulis ang huminto malapit sa hangar. 3 pulis ang bumaba ng mabilis, armado, at nag-utos na walang lalabas sa lugar. Itinuro ni Fernando si Mateo at sinabi, "Siya iyon. Siya ang tumanggap ng pera para sirain ang eroplano ko. At ang anak ko si Joaquin tumatakas ngayon." Hinuli ng mga pulis si Mateo ng walang pagtutol. Isa sa kanila ang nagtanong kung saan ang pera at itinuro ni Mateo ang isang bag na nakasuksok sa isang silid sa tabi. Kinumpirmang naroon ang lahat ng natanggap niya. "Kunin ninyo lahat iyan sa kanya at sa anak niya," sabi ng mekaniko. Walang lakas ng loob na tumingin kay Fernando. Kinuha ng mga pulis ang bag, sinuri ang laman, at kinumpirma na may malaking halaga ng pera. Lahat ay sariwang salapi na may goma pa ng bangko. Tahimik na pinanood ni Fernando ang lahat. Galit at lungkot ang halong nasa mukha. Tinanong niya ang mga pulis kung mahuhuli nila si Joaquin at sumagot ang isa, "Kung nandito pa siya sa lungsod, mahuhuli namin. Pero malamang ngayon pa lang
ay tinatangka na niyang makatakas. Ipinatong ni Fernando ang mga kamay sa mukha at bumulong, "Ang sarili kong anak, tinangka akong patayin. Paano nangyari ito sa pamilya ko?" Ipinatong ni Amihan ang kamay sa balikat niya at sinabi, "Ang pinakamahalaga ngayon ay buhay pa kayo." Kailangang managot siya sa ginawa niya. Umiling si Fernando pero sumagot ng mahina, "Gusto ko lang ng hustisya, pero hindi ko gustong mawala ang anak ko ng ganito." Isinakay ng mga pulis si Mateo sa kanilang sasakyan habang ang dalawa pa ay nagsimulang isulat ang lahat ng detalye na ikinuwento ni na Fernando at Amihan. Tahimik na pinapanood ni Luz Biminda ang lahat. Alam na ang pinakadelikadong bahagi ay hindi pa tapos dahil wala si Joaquin at walang may alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para makatakas. Si Fernando, nakatayo sa tabi ng runway, nakatingin sa sariling eroplano at ramdam ang bigat sa dibdib. "Pwede na sana akong patay ngayon," sabi niya kay Amihan. Mahina ang boses, parang para sa sarili lang. "At ang mas masakit, mamatay sana akong hindi alam na ang anak ko pala ang may kagagawan." Umalis ang mga sasakyan dala si Mateo at tiniyak ng isa sa mga pulis kay Fernando na agad silang magsasagawa ng paghahanap para mahanap si Joaquin. Nakatayo lang ang bilyonaryo, pinapanood ang kumukutitap na asul na ilaw habang papalayo ang mga sasakyan. Ramdam ang mapait na halong ginhawa dahil buhay pa siya at sakit dahil ang sariling dugo at laman niya ay naging kriminal. Sa mga sumunod na araw matapos mahuli si Mateo at makatakas si Joaquin, parang pasan ni Fernando ang bigat na walang perang makapagpapagaan. Matagal siyang nakababad sa telepono kasama ang mga pulis, sinusubaybayan ang bawat pagtatangkang mahanap ang anak. Pero sa bawat tawag ng investigador na walang bagong balita, lalo pang bumibigat ang loob niya. Sa gitna ng kaguluhan, hindi rin maalis sa isip niya ang imahe ni na Amihan at Luz Biminda na nakatayo sa harap ng eroplano, nilalagay sa panganib ang sarili para pigilan ang krimen. Walang sino man ang gumawa ng ganoon para sa kanya noon. At ang eksenang iyon ay tumatak ng malalim sa puso ng bilyonaryo. Isang umagang maulan, dumating si Fernando sa payak na bahay kung saan nakatira ang mag-ina. Pumasok siya ng dahan-dahan, tumingin sa mga dingding na yari sa kahoy, sa simpleng muwebles at sa sahig na lupa, saka nagsabi, "Hindi pwede na patuloy kayong mamuhay ng ganito. Pagkatapos ng ginawa ninyo para sa akin, tungkulin kong baguhin ang buhay ninyo." Sinubukan pang magpaliwanag ni Amihan, sinasabi na wala silang hinihingi kapalit, pero pinutol siya ni Fernando ng may diin. "Hindi ito kawanggawa, ito ay pasasalamat, at hindi ko matatanggap na manatili kayong ganito ang pamumuhay." Noong araw na iyon, inalok niya ng trabaho si Amihan sa isa sa mga kumpanya niya, isang simpleng posisyon pero matatag na magbibigay sa kanya ng mas malaking sahod kaysa sa kaunting kinikita sa pagtitinda ng mga kakanin. Malalim na huminga si Amihan at sinabing kailangan pa niyang pag-isipan. Pero si Luz Biminda, may prangkang likas ng isang bata, tumingin sa ina at nagsabi, "Tanggapin mo na, inay. Kailangan natin ito." Ngumiti si Fernando at nagpatuloy, "Bukod pa dyan, ako ang magbabayad para sa magandang paaralan ni Luz Biminda. Mag-aaral siya sa pinakamahusay na paaralan dito dahil karapat-dapat siya sa mas mabuting kinabukasan." Hindi makapagsalita si Amihan. Halos mapaluha ang mga mata pero mahina pa ring nagsabi, "Natatakot akong baka isipin ng mga tao na sinasamantala ka namin." Umiling si Fernando at sinagot, "Walang sinasamantala rito. Gusto ko itong gawin at hindi ito awa dahil iniligtas ninyo ang buhay ko." Ilang araw matapos iyon, dinala ni Fernando ang mag-ina para tingnan ang mga bahay na binebenta. May ipinakitang malalaking mansyon ang mga ahente, may malalawak na hardin at mga swimming pool, pero umiiling na agad si Amihan bago pa man pumasok. "Hindi namin kailangan ng karangyaan," paliwanag niya. "Ang gusto lang namin ay bahay na maayos, maganda at payak." Sa huli, pinili nila ang isang bungalow, may mapuputing pader, malalaking bintana at bakuran kung saan pwedeng magtanim ng mga bulaklak at maglaro si Luz Biminda nang walang takot sa mga dumaraang sasakyan. Malayo ito sa dating bahay nila pero walang kaartihan. Nang pumirma sila ng mga papeles, tumingin si Amihan kay Fernando at nagsabi, "Hindi ko alam kung paano magpapasalamat pero naiilang pa rin ako sa lahat ng ito.
Kalma siyang sinagot ni Fernando, "Magpasalamat ka sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Iyon lang ang hiling ko." Sa araw ng paglipat, tumatakbo si Luz Biminda sa bawat silid. Ngumingiti ng buong buo, binubuksan ang mga bintana, tinitingnan ang mga bagong kabinet, ang kwartong kanya na lang ngayon. Tahimik lang na pinanood ni Fernando ang eksena. Napansin niyang ang kasiyahang iyon ay walang kinalaman sa laki ng bahay o sa perang ginastos. Masaya lang talaga, kasiyahang nagmumula sa kaligtasan at pagmamahal, hindi sa kayamanan. Sa gabing iyon maayos na silang nakalipat. Naghahanda si Amihan ng unang hapunan sa makinang nakalan, habang si Luz Biminda naman ay inaayos ang mesa ng may malaking ngiti. Sinabi ng bata sa ina na ngayon lang siya nakakita ng ganitong kagandang kusina at gusto niyang matutong magluto pa ng mas maraming putahe para magamit ang bagong espasyo. Natawa si Amihan at sinagot na kailangan muna nilang mamili ng mga totoong sangkap dahil ngayon ay hindi na sila magugutom o magtitipid sa pagkain. Kahit may malalaking pagbabago, nanatili pa rin ang dati nilang gawi. Mga panalangin bago kumain, mahabang usapan sa terasa at mga tawa para sa simpleng dahilan. Dumating ang balita isang tahimik na hapon habang mag-isa si Fernando sa opisina, napapaligiran ng mga papel at walang katapusang listahan ng mga gawain na bigla na lang nawalan ng saysay. Tumawag ang isa sa mga pulis na halos araw-araw niyang kausap para ibalita na natagpuan na si Joaquin. Matatag ang boses ng pulis, walang paligoy-ligoy. Sinabing nakita ang binata sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Nagtatago roon ng ilang araw at ngayon ay dadalhin na sa kustudiya. Ilang segundo bago nakasagot si Fernando at nang makapagsalita siya halos pabulong ang lumabas sa bibig. Ayos lang ba siya? Nanlaban ba siya? Ipinaliwanag ng pulis na hindi siya nanlaban, pero halatang lupaypay at tahimik, hindi man lang itinanggi ang mga paratang. Sa daan papunta sa himpilan ng pulisya, mabigat ang dibdib ni Fernando. Nakatingin lang siya sa bintana ng sasakyan, halos hindi napapansin ang mga kalsadang dinaraanan at mahina niyang binulong sa sarili, paano nagawa ng anak ko ito? Saan ako nagkamali? Naalala niya ang mga taong pinalaki niya si Joaquin na may lahat ng bagay na mabibili ng pera, mga mamahaling paaralan, bakasyon, mga regalong dumarating kahit hindi hinihingi ng bata. At ngayon sa paglingon niya, parang ang lahat ng luho ay tumakip sa isang bagay na mas mahalaga, na parang nakalikha ng puwang sa loob ng anak na hindi man lang niya napansin habang lumalaki. Pagdating sa himpilan, nakita niyang inaakay si Joaquin papasok, nakaposas, nakatungo, ang buhok ay bumabagsak sa mukha. Walang sinabi si Fernando, pinanood lang. Sinusubukang maintindihan kung nasaan na ang batang minsan niyang buhat-buhat noon. Walang sapat na paliwanag para sa nangyari. Lumapit ang isang pulis at nagsabi, mananagot siya sa lahat. Gusto ba ninyong makausap siya bago namin dalhin? Malalim na huminga si Fernando pero umiling lang. Hindi ngayon. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong sabihin. Kinagabihan, bumalik si Fernando sa mansyon. Naglakad sa malalaking pasilyo na ngayon ay puno ng katahimikan, tumingin sa mga larawan sa dingding at sa mga muebles na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Umupo siya sa pangunahing sala, kung saan dati may mga tao sa tuwing may handaan o pulong. Pero ngayon ay puro katahimikan. Para saan pa ang lahat ng ito? Mahina niyang sabi. Kung sa huli, ako lang mag-isa. Mas malaki pa sa dati ang pakiramdam ng mansyon. Bawat sulok ay parang umuugong sa kalungkutan na nararamdaman niya. Iniisip niya si Joaquin kung paano ito ngayon sa malamig na selda at patuloy na bumabalik ang tanong na iyon ng paulit-ulit. Paano niya ako nagawang traidurin ng ganito? Habang lumulubog si Fernando sa mga kaisipang iyon, si Amihan at Luz Biminda sa bagong bahay ay nag-uusap sa terasa. Sinabi ng dalaga na siguradong malungkot ang lalaki at marahil kailangan nilang gawin ang isang bagay para gumaan ang pakiramdam nito. Sumang-ayon si Amihan, sinasabing napakarami ng naibigay ni Fernando sa kanila at ngayon ay mas mukha pa itong hungkag kaysa dati na para bang nawala na ang halaga ng pera. Bisitahin natin siya bukas, sabi ni Amihan, at magdadala tayo ng saya sa bahay na iyon kahit isang araw lang. Ngumiti si Luz Biminda at sumagot na gagawa siya ng isang guhit para sa kanya.
isang simpleng bagay na makapagpapaalala sa lalaki na mayroon pa ring dahilan para ngumiti. Kinabukasan ng umaga, nagkakape mag-isa si Fernando nang marinig ang mga tinig sa may tarangkahan. Tumayo siya nang may pagtataka at nagulat nang makita sina Amihan at Luz Biminda na pumapasok na may malalaking ngiti at may dalang basket. "Nagpunta kami para makipag-almusal sa inyo," sabi ni Amihan bago pa siya makapagtanong. Dinugtungan ni Luz Biminda, itinaas ang isang makulay na papel. "At may dala akong regalo." Isa itong simpleng guhit, ginamitan lang ng mga krayola. Nagpapakita ng isang bahay, isang malaking araw at 3 tao na magkahawak kamay sa bakuran. Tinitigan iyon ni Fernando ng ilang segundo bago sabihing, "Wala kayong ideya kung gaano ko ito kailangan ngayon." Ang kasambahay nagulat sa pagbisita ay agad naghanda ng mesa na may prutas, tinapay at mainit na kape. Simpleng agahan lang iyon, ngunit kakaiba ang pakiramdam kumpara sa lahat ng almusal na naranasan ni Fernando doon. Walang mga negosyanteng nagsasalita tungkol sa kontrata, walang mga waiter na naghahain ng mamahaling putahe. Naroon lang si Amihan na nagkukwento ng mga nakakatawang alaala noong nagtitinda pa siya ng mga kakanin sa kalsada. Si Luz Biminda na tumatawa ng malakas sa bawat alaala at si Fernando na nakikinig ng mabuti na para bang ang mga tinig na iyon ang pumupuno sa kawalan ng bahay. Sa isang sandali, tumingin si Fernando kay Amihan at nagsabi, "Ipinapakita ninyo sa akin ang isang bagay na hindi kailanman na ibigay ng pera. Lagi ng puno ng mamahaling bagay ang bahay na ito, pero walang buhay." Ngumiti ng bahagya si Amihan at sumagot, "Baka dahil hindi ninyo kailanman tiningnan kung ano ang tunay na mahalaga." Si Luz Biminda sa kanyang walang mali siyang paraan ay nagdagdag, "Mahalaga ang may kasama kang tumatawa, hindi lang maganda ang bahay." Napatawa si Fernando ng mahina, pinapahira ng mata na para bang itinatago ang emosyon at sumang-ayon, "Sa tingin ko tama kayo." Pagkatapos ng agahan, naglakad-lakad sila sa hardin at tumakbo si Luz Biminda sa damuhan na para bang siya ang may-ari ng lugar. Tahimik na pinanood ni Fernando, ramdamang kapayapaang matagal na niyang hindi nararanasan. Sinabi niya kay Amihan, "Nang bilhin ko ang bahay na ito, akala ko ang laki at ganda nito ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Pero ipinapakita ninyo sa akin na hindi ang bahay, kundi ang mga taong nandito ang mahalaga." Sumagot si Amihan, "Hindi nakadepende sa laki ng pader ang kaligayahan, kundi sa kung ano ang isinasabuhay natin sa loob." Maya-maya, nang umalis ang dalawa, nanatiling nakatayo si Fernando sa terasa, nakatingin sa bakanting basket na dinala nila at sa makulay na guhit na iniwan ni Luz Biminda sa mesa. Ang pirasong papel na iyon, na may 3 figurang magkahawak kamay sa ilalim ng malaking araw, ay tila mas mahalaga pa kaysa alinmang mamahaling pinta na nakasabit sa mga pader. Naalala niya kung paano biglang nagbago ang buhay sa napakaikling panahon. Ang anak na nasa kulungan, ang kalungkutan na dating hindi niya kayang tiisin, at ngayon, ang hindi inaasahang pagdating ng 2 payak na tao na nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon kinabukasan. Kinagabihan, naglakad si Fernando sa mga pasilyo ng mansyon at napansin na sa unang pagkakataon, hindi na ito mukhang hungkag. Alam niyang mananatili ang pera, pero naunawaan na niya na ang tunay na yaman ay nasa mga halakhak sa almusal, sa tapat na samahan ni Amihan at Luz Biminda, at sa posibilidad na magsimulang muli kahit matapos ang labis na sakit. Nang mahiga siya, tumingin siya sa guhit na nasa mesa sa tabi ng kama at bumulong. Baka ito talaga ang hinahanap ko sa simula pa lang. Doon nagtapos ang kwento, sa pagkaunawa ni Fernando na ang tunay na kaligayahan ay wala sa mga mansyon o sa mga kayamanan, kundi sa mga taong, nang walang hinihinging kapalit, ay nagbibigay sa kanya ng bagay na hindi kailanman mabibili ng pera, tunay na pagmamahal at bagong pagkakataon para magkaroon ng totoong pamilya. Salamat sa pag-abot hanggang dito. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas na ngayon sa iyong screen, i-click lamang para mapanood. Sa mundong puno ng tahimik na sakit, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, mag-iwan ka ng iyong subscription. Malaking tulong ito para maipagpatuloy naming dalhin ang mga totoong kwento na nararapat ikwento.
Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari ibahagi mo rin, baka maliit na bagay lang pero ang pagpapakalat ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapakalat ng pag-asa.